Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So for today's vlog mga buddy, ay ito na yung ating mga pinunlang mga talong. So yung variety nito buddy, Calixto F1. Itatanim yan mga susunod ng mga linggo buddy. But before that buddy, ay mag-spray muna tayo sa ating mga naunang tinanim na mga talong, no? Kasama natin yung ating pinakagwapong at puging-pugi. Gwapo pa dyan, pugi, Stephen. Boss Stephen. So siya yung ating bida ngayon. Wala muna si Boss Yuli kasi siguro busy siya sa life niya. So ayan, gamit si Stephen, gamit niya yung sprayer natin. So ito yung kanyang spray ba din, no? Itong medisina na to, Starkill. So napakaganda nga medisina nito buddy, kasi para ito sa mga white flies. So sa mga buddy ko dyan na marunong na sa may experience na pagtatanim ng talong. So siguro ay alam na nila kung ano para saan at gaano ito ka-epektibo ng medisina ito buddy. Itong Starkill. Yung ating talong nga pala buddy ay napakaraming white flies. So need yan spray. Napaganda yan sa white flies buddy. So recommended yan na spray. So ang ating gagamitin itong ating sprayer. So dapat yan bunuin buddy para hindi tayo gansi sa atong pag-spray. So ayan buddy, yung mga ganyan, yung ating diyan sa gilid buddy, yung mga seedling na yan ay gumagawa pa tayo ng mga platting. At saka subukan din natin na magtanim sa sako buddy. Yung atin lang gamitin yung ipasok lang sa sako yung mga lupa, yuta at saka latang dagami buddy. Yung vermi ba atong ating gagamitin. Depende. So ayan buddy, papunta na si Stephen doon sa ating pag-sprayhan. So ipakita ko mamaya buddy kung ano ang itsura sa mga white flies. Kung hindi nyo pa alam, yung white flies buddy ay napaka isa yun sa nakalaban sa ating mga talong. So ito yung bahay sa ating Boss Jigs, Saudi Boy. Ito yung kanyang bahay, napakaganda buddy. At ito naman ang kanyang garden. So ayan si Boss Jigs nanghambok. Ayan Boss Jigs, kaway-kaway. Ayun, napakagwapo, matso pa. Ayan Boss Jigs. So kwentuhan muna sila dito. Magunsa ka. Ayan, nag-spray. So ito buddy ang ating mga talong dito. So tingnan natin kung meron ba talagang mga white flies. So ayan, meron konti-konti Ayan, white flies buddy. So, napakaraming white flies nito buddy. So ayun, meron pa. So yung white flies buddy, nakatago yun sa ilalim sa dahon. So ang pag-spray dito buddy ay dapat sa ilalim, pa-ilalim, no? So ayan merong mga puti-puti. Yan yun, nasa ilalim. Wait, ayun. Para siyang kaspa sa ulo. Ito yung isa sa pinakapesting insekto sa ating mga talong. Ito talagang white flies buddy kasi ay kapag ay namunga na ito yung cause sa pagbuho-buho sa ating mga talong ma-reject. So sayang yun buddy kapag ay nakaharvest ka ng 5 sako, ay kapag hinayaan mo lang yung mga white flies buddy, kukunin lang yung 2 sako, reject yun. Sayang yun buddy, pera na yun. Yung ating reject. So mas maganda buddy ay mag-spray tayo linggo-linggo. So after kada harvest buddy, mag-spray naman tayo ulit para for prevention na rin sa itong mga white flies. So yun, tingnan nyo, napakarami nito buddy. At saka ay kapag ay pupunta kayo dito sa farm buddy, check nyo talaga yung ganyan mga kahimtang niya. Yung mga kahimtang nating mga talong dito ay maganda naman siya, pero ininsekto nga lang. So isa din itong pagpruning buddy sa nagpausbong sa ating mga talong. Kasi yung pag-pruning tingnan nyo, maganda yung tubo ng talong Kasi kapag hindi yan natin nag-pruning tayo buddy, ma-divide yung nutrients niya. So hindi lahat mapupunta sa bunga. So nandun lang sa mga branches niya, so at mga dahon. So need na yan mag-pruning pag ganito nga buddy. So nahambok ito si Boss Jigs. So mag-pruning din tayo buddy. Yung nakita nyo, merong mga dahon yan nasa ilalim. No need na yan buddy, wala na yung mga bunga. Yung bunga ay nasa taas lang. So pruning yan buddy, pruning para mag-focus na yung mga nutrients niya doon sa taas. Ayan, nabunga na Ito talaga yung pinaka-crucial na part sa pagtatalong buddy. Kapag ay namunga na ito,
ayun, nagbunga. At saka inatake ng insekto. So mag-spray dyan. At saka ito rin ba di, wag nating kalimutan nga pala ba di ay mag-foliar. Kasi lalo na ngayon nga panahon napakainit ay sabayan natin ito ng foliar. Kasi kapag ay mag-abono lang tayo dito, maganda naman yung kalagayan sa kanyang mga talong, kahimtang nito. So foliaran pa rin ito ba di para lalo pa itong gumanda. At saka nabunga na ito, napakarami ng bulaklak ko. Ito yung epekto sa pruning ba di. Ayun, napakaraming bulak, kitang-kita nyo naman yung bulaklak niya. Ayan, bulaklak. Ayun, namulaklak na ba di. At saka yung mga pollinators, mga bubuyog. Ayun, napakalaking tulong. O ayan, nagsimula na mag-spray si Stephen ba di. So ganyan yung pag-spray ba di. Oo, ganyan lang yung pag-spray. Ligo talaga ba di. Ganyan pag-spray. Iuna talaga yung nasa ilalim. Dapat matamaan talaga yan ba di para mamatay. So systemic naman yan ba di. Pero mas maganda talaga matamaan para patigok talaga yung mga insekto na mga white flies na yan. So ganyan lang pag-spray ba di. Dapat ay iligo siya. Bagal-bagalan para matamaan talaga yung mga insekto. Ayun. Ating mga dito. Mga talong. Si Boss Stephen yung in charge sa pag-spray. So ganyan yung pag-spray sa mga white flies to. Napakaganda. Ayun. Tamaan talaga yung mga insekto dyan. So ang kagandahan na pa nito badi yung ating sprayer. So angkop talaga yung sprayer natin sa mga gulayan. Kasi tingnan nyo naman yung usok niya badi. Napakaganda. So yung nozzle niya recommended. So bukad talaga badi yung kanyang usok. Tamaan talaga yung mga insekto dyan. At saka ba di kapag ay nag-spray kayo, dapat din ay magsuot kayo ng protective gears. So hindi naman ito yung mga commercial. So pwede yan yung ordinary na mga mask. Ganyan, mask. At saka wag nyo rin kalimutan na mag-jacket. Baka yan sa iyong mga balat. Makate yan ba ti. At saka makahilo. Kasi ayan, medisina yan. At saka din, magpantalon. Kasi makati din yan sa paa. At saka magbutas as possible para hindi yan maka-insala sa imong kuko, hindi madaot. So yun ba di yung precautions before mag-spray So ayan, napaganda yung spray natin. Hindi na mabunog itong si Stephen kasi ko yung ba di yung traditional na sprayer yung pabumpa ka. So napaka yan, hawoy yun. Mahirapan yung mga tauhan mo doon pag pag spray kasi dalawang ginagamit. So hawoy, kadugayan. Ganyan lang pag-spray ba di tatamaan talaga yung mga insekto dyan ba di. Lahat na mga insekto dyan ba di na lahat ng mga gulay ay ganyan yung pag-spray. Mga mapatalong, mapasiliman, pakamatis, ganyan talaga pag-spray ba di. At saka ba di ay huwag nyo rin kalimutan na mag-spray kayo hapon. Hapon talaga yung pinaka-recommend na pag-spray nito. Kasi dito yung lumalabas yung mga insekto, yung mga white flies. Hindi yun lalabas kapag mainit pa ba di. Ganitong temperature siya lalabas. Yung medyo bugnaw na, mga 3 to 4 o'clock. Yan yung ating labasan ng mga insekto. Yan yung timing natin sa pag-spray yung insekto kasi kung mag-spray naman tayo kapag ay init pa, so masayang lang yung medisina, sayang. Hindi yun matay, sayang lang yun. Kung mag-spray kayo dapat timing din. So yun ba di. At saka yung sa mga buddy ko na nagtatanong na kumusta na yung ating mga tanim so ito na yun, itong tanim na ngayong tag-init. So ito na yan ba di, maganda pa rin, survive pa rin ating mga tanim So ayan ba di ay pangalawang tangke na ito. So medyo kas yung ating spray. So pwede naman yun ma-adjustan ba di. Ito yung itsura ng Starkel ba di. Para siyang detergent powder. So yun. Dalawang ganun lang ba di sa isang tangke. So yung presyo nga pala din ba di ay medyo may kamahalan yan. 390 sa isang sachet. So, yun, mas siguro mga 3 tangke, 4 siguro yung isang sachet. Napaka-epektibo yan ba di? Yung lalo na sa mga white flies. At saka,
Ayan, kunawin lang natin gamit yung tubig. Tsaka yung ating ginamit na yung medisina buddy ay dapat taguan natin yun para yung hindi maabot ng mga bata. Kasi kapag ay naabot yun, ay delikado yun buddy. So yan buddy ha, mininura ni Stephen ng yung ating sprayer no. Kasi kanina, kita nyo kanina ay napakalakas yung buga ng sprayer. So medyo siguro ito katasakto lang, katamtaman lang ito buddy. Ay okay lang ito buddy, basta ang importante matamaan ng yung ating mga tanim. So yung nasa ibaba, matamaan siya. Yan yung importante dyan. So ito mga bulaklak buddy na yung mga pollinators, wala nang pollinators ito buddy kasi inisprehan, matay yung mga pollinators, yung mga bubuyog. So yung yung nagpollinate, so nagpaparami sa mga bunga. So kapag ay inisprehan mo ay masama yon, so sayang. So ito naman pero need naman na talaga natin mag-spray buddy kasi kapag ay sabi ko na kanina, kapag ay hindi tayo nag-spray dito ay ma-reject ito buddy. Kahit parang butas lang ng karayom yung buho niya, reject na yan buddy. Yung mga class B buddy dito sa Matalong, class B ay nabebenta din yung class B pero mura rin yung presyo. Yung presyo kintahay pananglitan sa class A nasa 40, yung class B ay nasa 20. So yan yung yung reject buddy, wala talaga yun. So hindi naman totally reject kasi meron namang bumibili nun. So sa 10 kilo lang siguro, 10, 5 pesos per kilo lang yung talong. Yan yung disadvantage sa buddy, yung maraming hindi mo talaga inisprehan, maraming reject. Meron pa rin bumibili pang sari-sari ba, yung ginagamit na mga mikos-mikos nila, sagol-sagol sa ibang utan. So nabibili pa rin yun, okay pa rin yun buddy. So mas mainam talaga na mag-spray. So yun, spray is the key. At dito rin buddy sa stage na to ay kinakailangan ito sa bayan, follow up tayo dito ng foliar. Kasi dito nabunga na, nakikita nyo may bunga na, may bulaklak. Need itong ating talong ng potassium, yung pampabigat, pamparami ng mga bunga. Yun yung pagana kasi yung foliar ay merong foliar dyan naman nabibili na rich in potassium. So at saka yung foliar din buddy ay madali lang yung i-absorb sa mga gulay. Mga gulay ganito talong, madali lang siya i-absorb compared dito sa mag-abono ka, hinubig sa roots. So mas madali yun doon sa leaves lang. Kasi nga sa init ng panahon ngayon, so yung lupa ay mainit yung lupa at saka mahirapan yung tanim na mag-absorb ng nutrients. Hindi masyadong mabasa yung lupa. Yun yung disadvantage ba di kapag nag-abono ka through roots, yung pag-abono, hinubig. So ang advisable ngayong tag-init ba di mag-spray ka foliar. Ayun, foliar. Kapag ay tag-ulan, yung may ulan-ulan konti, ay yung advisable na abono ay yung fertilizer na granules. So yan yung maganda. Yan yan ay meron kayong natutunan ba de. So ang pag-spray nito dapat ay hapon. Bakit? So dito yung mga dito nagpakita yung mga insekto. At kailan din mag-spray ng foliar ay dapat hapon din, or mag-spray ng foliar hapon or umaga. Depende pa, mas maganda ba de hapon. Kasi yung stomata ng stomata ng mga gulay ay naka-open yan sa hapon padong gabi until buntag ma-absorb pa rin niya. So hindi siya madaot ba de kasi sikat ng araw yung foliar kapag ay nag-spray ka udto, yung mainit pa ay mamatay yung dahon ng yung gulay. So dito naman ba de ay sinama namin na pag-spray yung ating mga gulay na mga sili. Kasi yung tong sili ba de, kapag ay hinayaan lang natin ito, hindi natin to sinama, merong tendency dyan na yung mga insekto na kasamang mga insekto na na-sprayhan dyan sa talong ay pupunta dito sa ating mga sili, yung mga nearby na mga tanim mo. So kung mag-spray ka nito, kung itong tanim na mikos-mikos, yung spray mo rin yung iba, yung mga kabila niya, mga silingan, para hindi palipat-lipat yung insekto. Yan yung disadvantage ito ba di. So kung plana, bang tawag ito, yung planado nito ba di, yung kasi nga beginners lang pa lang si Saudi Boy, hindi niya alam kung ano pa yung sistema ng pagtatanim ng gulay. So ang plano talaga nito ba di
ay dapat sa isang area, isa or dalawa lang yung tanim mo. So, for example, meron kang area 1. Dapat taniman yan ng isa or dalawa lang. Kasi kapag ay tinamnan mo yan ng talong, dito naman sa kabila, ampalaya, dito naman sa kabila, kamatis, dito, pitsay, ganyan, halo-halo lahat. Kapag ay ganyan yung sistema mo, hindi mo ma-minimize yung control ng mga pest kasi ma-immune sila. Yung mga insekto ma-immune sa mga medisina kapag dinanyan mo. So, dapat crop rotation lang. Yung crop rotation meaning sa isang area mo, magtanim kintay ka ng talong. So, next crop naman, magtanim ka rin naman ng ampalaya, tapos balik ka naman sa talong. Ganyan yung the best. Pero ganito na mikros-mikros yung mga tanim, halo-halo, ay hindi ito recommended. So, sa mga kung diyan na taga-subaybay, ay dapat kayo ay magtanim yung by area talaga, isa or dalawang klase lang kada area para ma-minimize mo yung mga insekto na pumupunta diyan sa iyong mga garden. Kasi kapag ay samot na ganitong stage tigbunga, tingpamunga na, napakaraming insekto diyan, hindi natin makontrol kapag ay halo-halo yung ating mga tanim. So, yan yung advice ko. At saka, meron pa rin isang advice. Kung magtanim kayo wag nyong itapat sa tag-init. So, dapat magtanim kayo in between yan sa mga yung tag-ulan, mga October, November, December. At kapag ay or January, February, ganyan. At kapag ting-ani na, timing nyo rin na mainit yung ting-harvest kasi yung ting-harvest tas tag-init ay less yung mga insekto. So, mag-timing ka rin yung basta mag-timing ka. Timing mo, siguro January, pwede ka magtanim yan kasi ulan-ulan ba yan? January, February, March. Pag March na, malaki na yung tanim mo. April, nagbenta ka na. So, yung April, mainit na yun. April, May, ayun, tulad ngayon, April, napakainit. So, yan yung timing Huwag kayong maniwala sa sabi-sabi ng iba na kayong kung ano ang mahal na presyo, yan yung tataniman ay tanim mo. So, hindi yun bawal yun. Dapat pag timing sa bunga, pag timing talaga sa tanim yung success is the key. Yun talaga. Yan yung success, yung talaga yung susi sa yung tagumpay sa yung pag-garden. So, yan need natin ito tapusin lahat para equal yung pag-spray natin dito ay hindi sprayhan talaga natin ito lahat para hindi palipat-lipat yung mga insekto. So, ligo lahat yung ating mga tanim nito. Meron pa ganing lubay dito miniyog pa. So, hindi ito advisable na sundin nyo. Pero pag alaga dito, pag care, so maganda yung ang sayop lang dito ay halo-halo yung tinanim, hindi na control yung insekto, at saka timing sa pagtanim. Yan lang ang saya dito pagkamali sa farm ni Boss Jeg. So overall maganda naman yung pag caretaker sa kanyang mga tauhan, ganyan, pag-atiman, okay naman, maganda naman yung tubo ng kanyang talong. Nakikita nyo naman, napakalaki yung kanyang punuan. So okay yan So ayan ating farm. So, ayun, malapit na aking tapusin ang ating video. Sana po ay meron kayong natututunan. So, sa mga buddy ko dyan mga silent viewers, ayan, subscribe na po. Para din ay tumaas yung mga subscribers natin. At ayun, gumanda yung ating channel. Ayan malapit na tayo magkasahod ulit. So, salamat sa inyong mga panonood So, walang sawang suporta So, ito yung ating view sa ating talungan napakaganda. So, sa mga OFW dyan na nagplano na mag-retire, I recommend na mag-invest kayo sa gulayan. So, hindi naman gaano itong kalaking kita, pero lucrative business ito. Na maganda, self-sustaining ito hindi ka na problema sa pagkain. Ganyan, ibenta mo lang. So, maganda rin So, salamat talaga hindi ko kayo maisa-isa mga subscribers ko. So, napakarami na ninyo. So, salamat po talaga sa lahat. So, see you in the next video. Bye-bye sa inyo